Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Kiko D. Nanindigang umabot ng 30 to 50,000 ang bilang ng tao. Sa kabila ng napakababang crowd count na inilabas ng ahensya ng gobyerno, 3,000 sa Luneta at 7,000 sa kabuuang Metro Manila kasama ng Luneta, iginiit ni Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D. na mas malaki umano ang totoong attendance ng November 30 trillion peso march base sa kanyang narinig mismo sa backstage. Ano ito? Nag-hallucinate? Ayon kay D, may nagsabi raw sa likuran ng entablado na umabot ang crowd sa 30 hanggang 50,000 at para sa kanya ay kahanga-hanga na numero ito. Ito ang kanyang exact word. Ayon sa PNP, kaunti, mga 30 hanggang 50,000 ang narinig ko sa backstage. Para sa akin, kahanga-hangang bilang ng tao na yon. Dagdag pa ni D, kahit hindi nito naulit ang lawak ng September 21 mobilization, nakuha pa rin daw ng November 30 ang vibe at lakas ng unang trillion peso march. So, sabi niya, kahit na mas konti na-achieve pa rin natin yung vibe ng September 21. Okay. So anyway, karapatan niya yon na maniwala kasi yan ang paniniwala niya, narinig na eh. Kaya lang, sa akin, tinignan ko yung mga picture, mga videos, talagang kakaunti. As in, kakaunti. Mas marami pa ang na-deploy na mga police personnel. Estimated police personnel na na-deploy sa buong Metro Manila, 16,000 policemen. Bakit ang dami? Mas mabuti na yung sigurista. Much better to be over-prepared than under-prepared. Yan po ang payag ng DILG Secretary. So, ano ang ibig... isa pa pala. May nabasa kong post kanina. Si Senator Risa Hontiveros, wala kahapon. Parang si Teo Moreno ang nag-post. Sabi niya, bakit wala si Senator Risa Hontiveros kahapon? Dahil ba may insertion siya sa budget? Kasi anti-corruption eh. Anti-corruption ng rally. Pabalita nga ilang billion yung kanyang insertion na todo deny siya. Ang dami niyang mga flood control projects. Tapos sumisigaw ng anti-corruption. I don't know. Basta, si Teo Moreno, bakit wala si Senator Risa Hontiveros sa November 30 rally? One thing is sure, pagod na ang tao. May nabasa akong post na nagsasabing ganito. Kasi, sa November 30 rally na yan, ang patakaran ng mga organizer, walang BBM, hindi pwede hindi pwede ang mga BBM supporters, hindi pwede ang mga Duterte supporters. So, itong si Crisette Laureta Chu, Kipi Chu, sabi niya, nagpasalamat ako kay Teddy Casino dahil sinabi niyang bawal ang mga Duterte supporters. So, ang mga DDS, walang nagating. Tingnan mo, di kakaunti. Kaya sabi ni Kipichu, nalaman tuloy ang totoong bilang nyo.
O, yun. You see? Kaya kakaunti. Mga pro-Marcos supporters, pinagbawalan din. O, hindi rin nag-ati ng mga Marcos supporters. O, ano ngayon? Eh, di ko konti. Ang mga pro-Marcos supporters nag-rally. Kalimutan ko yung venue nila. Ano daw mga 30 to 50 Marcos supporters nag-rally. Oh, di lalong mas kokonti. O, kumpara mo doon sa Iglesia ni Cristo rally. Ano yon? Duterte supporters yon. Oh, police estimate. Pinabayan na lang natin ang police. 650,000 people gathered sa Luneta on November 16. Kaya dito pa lang makikita mo na yung resulta ng 2020 election. Yung dami ng supporters sa bawat kampo. Hindi may kakaila talaga. Padami ang mga Duterte supporters. Pakaunti ng pakaunti. Lalo na ang BBM supporters. Wala na yan. Naghihingalo na yan. So, ito na lang mga kakamping. Ang tunay na may pag-asang lumaban kay VP Sara ay mga kakamping. Kaya lang, sabi nga ni Direk Daryl Yap, may nakita kong post. Kahit anong gagawin nyo, sabi niya, walang makakatalo kay VP Sara sa 2028. Good night. Kaya ang gagawin nitong mga kakamping at mga makakaliwa, magsasampa na naman ng impeachment case laban kay VP Sara sa February of 2028. Nagpahayag na po ang Makabayan Black. Ito po yung Makabayan Chairman Teddy Casino. Kasama niya sina Congressman Tinio, Congresswoman Renico, Congressman Elago. At hindi pahuhuli ang Akbayan naman, grupo ni Risa Ontiveros and Congressman Sendanya, sigurado magsasampa rin yan. Kaya bloodbath is coming soon, February of 2026. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribong ito para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang mataganong yero si tatay. Sa naghatag ayan sa aning sin. Si tatay. So mo ni ang balay ni tatay nga kawayan lang. So makita gid nimo nga. Salamat gyud. Natagaan gyud siya yero among tagaan. Naisdan among atop. So si tatay mo ni ang kahimtang. Uy kayo kay kawayan lang tanan. So mo ni ang ilang abuhan. So mo nilang kahimtang. So mo pod ni ang diri sa ilang sala. So makita nimo ilang kahimtang. Galingan nga. So kawayan lang gyud. So looy gyud kay silang tatay kay kawayan lang. So mo na ilang sulod o sala. So na si nanay. So nanay unsay imong masulti nga natagaan mo gyero? Ay salamat gid sa Ginoo. Labaw sa naghatag kay siya ang taytayan sa among kaayuhan nga mabalhin gyud ang among payag. Oo, so makapuli na gyud mo og atop nay. Makapuli na So pila na ni katuig nay? 5 na. So 5 na ka tuig busa na inani na siya. So ang atop kawayan, so dingding pod kawayan. So namoy anak nay. Na nangaminyo na duha. So nangaminyo na. So nangaminyo na ang inyong anak nay. Pila imong edad? Say 71.
O si tatay? 52. Okay. So, si nanay. So, sila. So, ang ilang balay, mo lang ni. So, ang ilang mga anak, nangaminyo na. So, unsa inyong panginabuhian tay? Ugnay. Mag-umara. So, mag-uuma lang mo. Oh. Tungod sa among kalisod, kalisod, dili gyud mi makag-atop og sin. O, so, Kawayan ra gyud among sige atop. tay. Salamat po. Salamat Salamat gyud gyud sa sa Ginoo Ginoo. og sa naghatag. Okay, sige, salamat po.